Morning po mga kapatid. Happy birthday. Natok pa. Happy birthday mga kapatid. Excited po ba tayo sa araw na ito? Ngayon ay ordination na ating pastor. Ang galak. Wala lang palang oras. So, bilasan na lang natin. Let's pray. Panginoon, salamat po sa bagay ito, sa araw na ito. Araw na ito, Panginoon, na iyong pinagkaloob sa amin, na iyong iglesia, na magkatipon muli sa dako rito upang sumamba sa iyong Espiritu at katotohanan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa isang ligon na daan, na iyong pag-ingat, pagpapala, providence sa amin. Hindi na ako pamilit sa dako rito, Panginoon, upang sumamba sa iyo. Sa mga bagay yan ay kakatapat ng pasalamatan, Panginoon, at higit sa lahat sa buhay na walang hanggan. Patuloy namin natatanggap, Panginoon, sa gawa namin, Panginoon Jesus. Kaya, Panginoon, sa aming paglapit sa iyo sa mga ito, dalangin namin ang kapatawaran, ang mga nagawang kasalanan, forgive our sins, and cleanse us from our sins. Tuloy, Panginoon, ay babaan niyo kami sa iyong harapan, itama niyo kami sa iyong harapan, at patuloy niyo lumapat sa pagsisisi ng palataya. As we come to your word sa aming devotion, may hope the Holy Spirit enable us to understand every detail of your word, Panginoon. At mahama kami, encourage kami, paglalaan kami ng salita as we study your word, Panginoon. Patuloy, Lord, sa nakakatiwala na lahat, at sawayin niyo po lahat ng gawang masama sa pangalan ng Panginoon Jesus. Ating pong devotion ngayong umaga ay matatagpuan sa Book of Colossians. Kaya nagpadahan ko kayo na buksan ng mga Bible sa Book of Colossians. Colossians chapter 3, verse 1 to 4. Colossians chapter 3, verse 1 to 4. Ang mga pong babasa sa dalilang ng iyong mga mata. Babasahin ko ito sa ESV. Colossians chapter 3, verse 1 to 4. This is the word of God. If then you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your mind on things that are above, not on things that are on earth. For you have died, and your life is seated with Christ in God. When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with Him in glory. Pagpalain po pagbasa ng salita ng Diyos at sa background lang sa ating text ng binasa. Bago tayo dumako sa chapter 3, kung babasahin ng Book of Colossians, chapter 1 to 2, ito ay tinutuliksa ng mga false teachers. And those false teachers is the Gnostics and the Judaizers. Again, kung maalala nyo, Gnostics, sila yung nagtuturo na all matter is evil and only the spirit is good, o yung mga hindi natin nakikita, may lang ang good. And kiniklaim din nila na they have higher knowledge than others, na meron silang supernatural o divine knowledge kaysa sa iba. And siyempre, mga Judaizers, we're very familiar with the Judaizers. They teach that before you bago ka tanggapin sa pamilya ng Diyos, ay kailangan ka munang bumanap sa mga kautusan, which is yung mga kautusan na kay Moses. And these heretic teachers aim to degrade or to pababain yung persona at gawa ni Kristo. So, madaling salita, they want to degrade the gospel, they want to undermine the gospel, because the Gnostics, they teach that all matter is evil. And dinidinay nito na si Christ ay nagkatawang tao. Therefore, dinidinay nito yung gospel. And yung Judaizers, they deny na maliligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos at sa pananampalataya. But these Judaizers teach that before you, bago ka makapunta sa langit, bago ka mapasama sa pamilya ng Diyos, dapat gawin muna yung mga bagay nito. In fact, bago tayo dumako sa chapter 3, sabi niya sa chapter 2, verse 21, yung do not handle, do not taste, do not touch, they're yung mga turo ng Judaizers. And though the false teachers' aim was to degrade or to undermine Christ, Apostle Paul did not combat them directly sa kanilang mga teaching, kagaya ng ginagawa niya Apostle Paul sa Corinthians or sa Galatians. But he simply introduced Christ as all-sufficient Savior to us. He simply introduced Christ, nilahad nila kung sino talaga si Kristo, kung sino si Christ, bilang supreme sa lahat, bilang all-sufficient sa ating kaligtasan. Kaya nga tema ng Colossians, kung alam niyo mga kapatid, is the preeminence of Christ. The all-sufficiency of Christ, the supremacy of Christ. That is the theme of the Colossians. And in chapter 1 and 2, yung mga Judaizers and Gnostics, they teach how to be saved, how to become a child of God.
by following their rules and regulations. But here, Apostle Paul said, no, hindi tayo maliligtas sa mga ganung bagay. Kaya after na piniresent yung gospel in chapter 1 to 10, here in chapter 3, Apostle Paul shows what a child of God really looks like. Ano ba ang totoong mukha ng isang anak ng Diyos o what a Christian really look like? Ano ba ang isang tunay ng Kristiyano? At dito tayo ngayon dadako sa ating text kong binasa sa chapter 3, verse 1 to 4. But we will just focus on verse 1 ito para our devotion. At may kailangan po ito. Sabi sa verse 1, if you then have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is seated at the right hand of God. Sabi dito, seek the things that are above. Sa Tagalog, sa madaling salita, ang isang tunay na Kristiyano ay hinahanap ang mga bagay na makalangit. Ang isang tunay na Kristiyano ay hinahanap ng mga bagay na makalangit. Ihamon ito sa ating mga kapatid. Kung maaalala niyo sa Philippians, sabi din ni Apostle Paul that we are citizens of heaven. At kung tayo mga mamamayan ng langit, sabihin dapat namumuhay tayo bilang mga mamamayan ng langit na under sa batas o sa utos ng hari ng langit. Hindi walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Mamumuhay tayo ayon sa kanyang salita. At ganoon din dito. Kung tayo ay binuhay na kasama ni Kristo, if you didn't have been raised with Christ, hahanapin natin ang mga bagay na makalangit at hindi na makalupa. May bago na tayong pamantayan ng ating mga buhay. We have a new standard for living. At hindi na makalupa, at hindi na rin ang ating mga sarili. Ito walang iba kundi ang salita na ng Diyos, mga kapatid. Hindi ng ating sarili o ang mundo ang pamantayan ng ating mga buhay. At matatama natin ang mga bagay na makalangit sa kanyang mga salita. This is the point that I want to emphasize sa ating devotion ngayong umaga. Seek Christ. Seek His Word. Those are the heavenly things that I want to emphasize sa ating passage. In verse 2, sabi dito, set your minds on the things that are above, not on things that are on earth. Again, things above is Christ and His words. And the word to set our minds or affection is an imperative. O command dito mga kapatid sa atin, utos, ng Apostle Paul, sa iglesia dito sa Colossae. At sa atin din, pwede natin ito may apply, bilang mga Kristiyano. Madaling salita, ganito lang gusto sabihin dito ni Apostle Paul na to focus, to love, our affection, to love heavenly things, or to prioritize yung mga bagay na makalangit sa ating mga buhay in our lives. Prioritize Christ and His Word. That's the proposition that I want to make dito sa passage na ito. Tapusin na natin sa ating aplikasyon. Since to set our minds in affection on things above is to seek Christ and His Word, we should take advantage of every occasion that there is a proclamation of Christ and His Word. Because that is one of the means sa ating mga buhay Kristyanismo, na masiset natin yung mga bagay, pag-iisip natin na makalangit. Because how can we set our minds if we have no idea kung ano yung mga bagay na yun? So take advantage yung mga bagay ng mayroong proklamasyon ng salita ng Diyos sa ating iglesia every Sunday. If there is a conference na magpro-proclaim doon ang salita ng Diyos at matututo ka at makakatulong yun upang masitang yung pag-iisip sa mga bagay na makalangit, then go there. Sa mga Bible study, go there. That is the thing I want to emphasize atin umaga nito sa ating morning devotion. So nawa, ay paalalahanan tayo at nakinapag ang bawat isa. Let's pray. Father, we thank you for your word na sulat ni Apostle Pablo sa iglesia sa Colossae. Tuloy Panginoon na mga bagay na ito, ang pinagulay-gulay namin ay makamunti kami Panginoon. May apply ito sa aming mga buhay. Sa pamamagitan ng iyong biyaya sa aming Panginoon. Tapos to apply sa aming mga buhay Panginoon. Sa pagpatuloy na aming gawain, ay wala ibang pagwalhati, kundi ang pangalan namin po Panginoon. Sa pangdalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.